Kasi yung mga bata ay, tinitingnan ko po kasi sila. Sila po'y nandyan lang po sa playa, naliligo sa dagat, maghapon doon. Sabi ko, kaawa naman itong mga batang to. Kung meron lang sanang yung paglilipasan sila ng kanilang oras na para sila'y matuto. Ako po si Barbara Balili. Di po ako nakapag-college pero willing po talaga akong mag-SNP Parent Volunteer. Akit po ng patraining po sa barangay, yung po mga trainer po ng SNP. Kaya ako pinagpunta, tapos sabi po yung ituloy-tuloy ko na yung pag-attend. Nagpa-meeting po ako. Sabi ko, kung ipagkakatiwala ninyo yung anak niyo sa akin ng 2 oras na aking tuturuan, na yung sa abot na aking makakayat, yun naman po ay may session po kami. Meron pong bata na sobrang mahiyain, na talaga pong ayaw tumayo. Katulad po nun ni Vince, na yun po talaga sobrang mahiyain, pero ngayon po ay tumatayo na siya sa unahan. Dati po yung mga bata ay papasok lang po nang hindi naglilinis ang katawan, hindi po naliligo. Ngayon po mamay sila ay gumigising na ng maaga, sila po ay naliligo, nagbibihis po ng pong damit na maayos. Hindi po katulad ng dati na napasok po ng walang tsinelas, na ang paa po ay ang dumi-dumi, kailangan ko pang brasan para malinis. Ngayon po ma'am ay talagang pakiramdam po nila school po talaga yung kanilang pinapasukan. May magandang pagbabago sa lalawigan ng Quezon, partikular sa mga bayan ng Real, Infanta at General Nakar o Reyna, kung saan maraming pamilya ang nababago ang hugis ng buhay dahil sa pagpapatupad ng Early Childhood Care and Development sa ilalim ng RA 8980 o mas kilala bilang ECCD Act. Katuwang ng lokal na pamahalaan at ng Reyna Federation, pinangunahan ng Child Fund Philippines ang pagbuo ng sistema ng ECCD sa lugar. Ang unang bahagi ng sistema ay ang ECCD curriculum na ipinakita ng Child Fund sa pamamagitan ng ladderized program o tinatawag na Continuum of ECCD Services. Ang baibaitang na programang ito ay binubuo ng mga serbisyong pangkalusugan, nutrisyon, at maagang paaral upang makamit ng mga batang may edad 0 to 5 ang pinakamataas na antas ng pag-unlad at maihanda sila sa pagpasok sa paaralan. Nagsisimula ang buhay sa pintig ng puso at ito ay nagsisimula sa sinapupunan. 24 po. Malakas ang heartbeat, yung baby malusog. Kaya't mahalagang umpisahan sa pagbubuntis ang pangangalaga sa bata. Dito po, tuwing Miyerkules, meron kaming aral buntis. Makikita ko po roon yung malnourished na mga nanay, mapuputla sila, at saka po yung they are not ready ba? Ang aral buntis ay ang unang baitang ng serbisyo ng ECCD. Naglalayon itong turuan ang mga babaeng nagdadalang tao at ang kanilang asawa kung paano pangalagaan ang kanilang anak habang nasa sinapupunan pa. Pag po ang nanay ay malnourished, ang bata rin po ay halimbawa kulang sa iron. Yung pong bata pagkaanak ay kulang sa timbang. Lalo tigit kung nakakatikim na sila ng mga substances na hindi naman dapat matikman. Si Claudia, isang may bahay, ay matiyagang dumalo sa mga sesyon ng aral buntis. Nag-a-attend ako mga 1 month na mahigit. Pag halimbawa yung nagdudugo o kaya may nararamdaman, minsan sa mga albularyo na pinatatanuno, ganoon. Mali pala yung ganoon. May ibang karamdaman siya, maaaring may infection sa ihi o ganoon. Ang kasunod na serbisyong nasa ilalim ng ladderized program na dapat matanggap ay ang Infant and Toddler Stimulation o ITS. Layunin nito na bigyan ng serbisyong para sa kalusugan, tamang nutrisyon, at maagang edukasyon ang mga sanggol na bagong silang hanggang 3 taong gulang. Nagtuturo po ako ng kanta sa mga bata, nagtuturo din ako ng health and hygiene, at saka po sa mga nanay.
Tapos po yung nagpipidi. Tapos po, yun nga po, nagtitimbang kami ng bata. Nagbibigay po kami ng nutrients. Nung una ay hindi kasing bukas ni Claudia si Abigail nang una niyang marinig ang tungkol sa ITS. Ang paniwala ni Abigail ay bata pang masyado ang anak niya at wala pa din namang matututunan kahit na ipasok niya ito. Ngunit nabago ang kanyang pananaw nang makita niya ang benepisyong na ibibigay ng ITS sa kanyang anak. Siya 1 year and 2 months. Nung una nahihiya, parang naayos sumama dun sa mga bata. Dati hindi siya masyado naglalaro, nakakapaglaro na. Tapos ay kahit papaano may nalalaman din sila like yung kanta, kumakanta na kaya si JB. Buong tiyagang ipinaliliwanag ng mga barangay health workers o BHW na tulad ni Marina sa mga magulang ang mga benepisyo ng pagtuturo sa bata sa maagang edad. Nakikita rin ni Evelyn, dating SNP parent volunteer, at ngayon ay katuwang na ni Marina ang benepisyo ng infant and toddler program. Pagsapit niya sa daycare, hindi na siya masyadong nahihirapan. Sanay na ang mga maliit at malalaking kalamnan niya sa paggaguhit. Hindi na sasabihin, "Ma'am, pagod na ako." Ang ikatlong baitang ng Ladderized program ay ang Daycare Service Program. Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran na pinagkasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pag-unlad, mga batang may edad 3 at 4 na lamang ang hahawakan ng serbisyong daycare na pinangangasiwaan ng isang daycare worker. Mayroon po kaming arts activity na depende po sa aming topic. Kung ano yung aming topic, draw and tell. Kung mayroon po kaming games, mga games doon. Then pagkatapos po ng games, ay mayroon po kaming songs, kumakanta po kami. Ang huling baitang ng Ladderized program na sinusuportahan ng Child Fund Philippines sa RENA ay ang National Preschool Education Program. Sa ilalim ng mandato ng Executive Order 685 ng Kagawaran ng Edukasyon, ibinubukod ng kautosang ito ang mga batang nasa 5 taong gulang para sa isang maagang pag-aaral na mas tutok sa maagang pagbabasa at pagsusulat. Isang preschool teacher ang nangangasiwa sa programang ito. Subalit marami pa ring mga bata na may edad 5 pababa ang di nakakadalo sa anumang serbisyong nabanggit. Malaki ang naitutulong ng supervised neighborhood play upang masagip ang mga batang ito mula sa posibleng pagkaantala ng kanilang pag-unlad. Tulad ng mga serbisyong nabanggit, ipinatutupad dito ang angkop na kurikulum para sa edad ng mga bata at sa pamamagitan din ng paglalaro, idinadaan ng pagtuturo ng mga magulang na kung tawagin ay parent volunteer. Naiintindihan ni Delia Tabianan, isang SNP parent volunteer sa loob ng 3 taon, ang kahalagahan ng SNP bago pumasok ang bata sa paaralan. Pag didiretso naman sila ng grade 1, talagang kawawa ang bata pag grade 1 kasi hindi pa, yung iba kasi nag-daycare na, nag-RICC na, samantalang yung bigla kang papasok, kaya sila humihinto. At minsan nga, 6 years old na humihinto pa. Yung naka-enroll na doon, dinadala ng nanay sa akin dahil ayaw na pumasok ng bata dahil ano daw, yung parang naging kawawa siya, hindi siya marunong magsulat. Yung iba marurunong na. Kaya yun ang dapat matutunan ng bata bago siya mag-grade 1. Tsaka makisama lalo sa ibang mga bata. Ang SNP ay isa ding alternatibo para sa mga batang malayo ang tahanan sa mga daycare at preschool sa kani-kanilang barangay. Hangarin din ito ang ihanda ang mga bata sa mga hamon na haharapin nila sa elementarya. Instead na maglaro siya, araw-araw, pinapasok ko na lang para at least naman may nalalaman siya kahit sa murang edad niya. Tinry ko siyang ipasok sa bahay nila, which is school niya. Habang pumapasok siya, sinisilip ko siya, nakikinig naman, sumusulat, kukulay. Satisfied na ako kasi alam ko nandoon ang anak ko sa school kaya hindi ko na siya hanapin. Kasama din sa sistema ng ECCD ang pakikisangkot ng magulang at pagpapakilos sa kanila na sumuporta sa programang ECCD. Ang ikalawang bahagi ng ECCD.
Bilang estratehiya na kasalukuyang isinasagawa ng Child Fund Philippines sa Reyna, sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, nagsasagawa ng tuloy-tuloy na pag-aaral ang mga magulang na may anak na edad 0 to 5. Tinatawag itong Parent Education Session o PES. Hangarin ng PES na turuan ang mga magulang ng angkop na paraan ng pagkalinga sa mga bata. Hindi ko po alam yung mga katulad ng kung anong mga dapat kong gawin. Katulad ngayon, dapat nga po tayo huwag masyadong maano sa mga anak. Ay di, tayo po namang mga bata, sasabihin makulit, ay agad natin may palo. Ay dapat po pala hindi ganoon ang approach sa mga bata. At lahat ng, kung halimbawa ang bata. Maging sa pamilya ni Luciana Coronacion na daycare worker at facilitator ng PES, ay malaki ang naitutulong ng sesyon na ito. Malaki po ang naitulong. Gapo ng katulad ko po, bilang ako isang magulang, ako po ay mainitin ang ulo. Pero po nung maano ko po itong anong ito, ay sabi ko, malaki ang maitutulong sa isang pamilya. Malaki yung naibibigay na ng PES na ito at pag nag-aaral, na ano doon sa kanilang isipan na ito pala ganito. Ang bata pala hindi arin ng lagi na lang binubugbog, hindi arin ng pinapalo, kailangan yung susuyuin. Malaki ang papel na dapat ginagampanan ng lokal na pamahalaan para sa ikatatagumpay ng ganitong mga programa. Kaya't ang ikatlong bahagi ng ECCD program ay ang program management. Isang komite ng ECCD sa barangay ang dapat itatag para sa pangangasiwa ng buong sistema ng ECCD. Akala ko pagka ang isang katulad ko yung nakapagpagawa, kunyari halimbawa ng konkretong barangay hall, tapos nakapagpatayo kami ng health center, daycare center, nakapagpasiminto kami ng konkretong daan ng mga barangay road. Akala ko yung masasabi na ako isang magaling na barangay captain. Kasi balit, napakalaki palang pagkakamali sapagkat nung magkaroon nga ng paseminar ang Child Fund Philippines, ay doon ko nakita na lumabas doon sa mga survey ng BHW at inulat sa akin yung mga bata na kung saan ay kinakailangang matugunan namin bilang kami naglilingkod sa barangay, yung mga tinatawag nating malnourished, yung kulang sa timbang. Kabalikat ni Kapitan Laines ang lahat ng miyembro ng komite ng ECCD sa kanilang barangay. Naniniwala si Barangay Kagawad Mario Ordinado sa pananaw ng kanilang kapitan, kaya't buong puso ang suportang ibinibigay niya para sa kampanya ng ECCD. Ang pinag-uusapan po dito ay yung bata mula sa 0 to 6 years old. Yan po ay pinakamahalaga sapagkat ang bata po sa sinapupunan pa lamang ay kinakailangang mabigyan na ng pagpapahalaga. Kaya nga po pala walang kapitan na tumatangkay, hindi po kami mabuo. Kahit may ibig kaming gawin, hindi kami magtagumpay. Kasi talaga pong ang mga batas ay nanggagaling sa kapitan. So kaya nga po ako'y masaya si kapitan, tanggap niya. Siguro ay ito ay isang pinakamatinding hamon sa atin, subalit walang magagawa sapagkat sabi nga, tayong naririto, tayong nanunungkulan. Gaya nga na sinasabi ko, kung hindi tayo ay sino at kung hindi ngayon ay kailan. Kaya kinakailangan bilang tayong mga lingkod ay kinakailangan tayong mag-umpisa ng pagbabago dito sa ating nasasakupang bayan. Ang ikaapat na bahagi ng ECCD ay ang Human Resource Development, kung saan layunin nito ang patuloy na ipagsanay ang mga tagapagbigay ng serbisyong ECCD para sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga bata. At ang ikalimang bahagi naman ay ang Standards and Accreditation, kung saan ang bawat bahagi at serbisyo ng ECCD ay dapat sang-ayon sa pambansang pamantayan ng kalidad na serbisyo. Sa paraang ito, masisiguro natin ang kalidad na serbisyo na dapat matanggap ng bawat bata upang makamit nila ang pinakamataas na antas ng pag-unlad at maihanda sila sa pagpasok sa paaralan. Sir, kung ikukumpara po ang mga grade 1 pupils ngayon na karamihan po sa kanila ay dumaan sa ECCD program, napakalaki po ng pagkakaiba compared po sa mga bata na hinahandle namin 3 or 4 years ago na marami po sa kanila ang hindi dumaan sa ECCD program. Marami po sa aming mga grade 1 pupils ngayon ang alam na rin po ang sounds at yung iba po ay nai-relate na po nila ang letters sa objects na nakikita nila sa paligid. Pagdating po sa preschool,
in terms of socialization, ang mga bata po ay hindi na masyadong mahirap i-handle. Sinubukan na nila at ngayon mas ipinalalagana pa nila. Lahat ng magulang ay may kakayahang maghatid ng pagbabago. Ang mga munting boses na ito ang tinig na magdadala ng pagbabago sa kinabukasang ating tinatanaw. Tara na at makisabay. Aayang sama-sam, sama-sam, sama-sama. Masaya pag sama-sama at